Hallelujah. Sabi po sa awit 147 verse 3, Kanyang pinagagaling ang mga pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Amen. Hallelujah. Isang malaki pong pribilehiyo na isa pang mataas, isa pang malaking Diyos ang nag-cure ng ating mga pusong wasak, ng ating mga pusong wasak. Amen. So this morning, let us give our hearts sa Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Lord, this morning. This morning, Lord, ay nilalapit po namin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isip, ang aming kaluluwa, Lord. Ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Bawat hibla, Panginoon, ang aming isipan, Lord God. Ano man ang pumapasok sa aming isip, sa aming puso, Lord, this morning, aming Panginoon itinataas sa inyo, Lord. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na hindi man namin sabihin, verbally, Lord, ay alam po ninyo, Panginoon, ang aming mga puso. Alam po ninyo, Panginoon, ang aming mga isip, Lord God. So this morning, Lord, we are humbly in front of you, Panginoon. Nakatayo, Panginoon, sa inyong harapan. Pinupuri ka, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We pray for this morning, Lord. Let this be a great worship. Nawa, Panginoon, ay umabot sa inyong mga tainga, O God, ang aming pagsamba, ang aming mga awitin, Panginoon. And this morning, Panginoon, patuloy ka po namin tinataas, pinupulit, sinasamba, Panginoon. Lahat, Panginoon, ang aming mga puso, Lord, ay aming, Panginoon, nilalapit sa inyo, Lord God. Hallelujah. Suriin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Suriin mo, Panginoon, ang aming mga isip. Sa bawat patak ng luha, sa aking sa bawat lupot at panalangin, di mo ako iiwan.
bumaba sa iyong presensya. Mahali ka. Pagkasalamat po kami, Lord, sa umagang ito, sa buhay at kalakasan na bigay mo po sa amin. Tunay nga na kung wala po kayo sa amin, ay wala po kami rito at kami ay hindi po makakapag sama-sama upang kami magpuri at magpasalamat. Thank you for the testimonies of our brothers and sisters na binigyan niyo po ng mga panibagong buhay at kalakasan at mga biyaya beyond our imagination. You are the God who sustains, the God who protects, and the God who provides for all of our needs. We thank you, Lord, for today. Your word is a lamp to our feet and a light to our path. And Holy Spirit, we need you today. We need you, Lord, in our lives. Maunawaan namin ang iyong salita. Ibukas niyo po ang aming paningin, aming spiritual eyes, that we may hear and see and obey and understand your word. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. So, tayo po ay nasa unang Sunday na tapos na yung 6th year natin. Ano po? So, welcome everybody. May mga bago tayong dalawa yata. Kumustahin niyo po sila? Hello, hello. Nire-request natin yung musicians next time before worship, merong kamayan song. Para makakamayan yung mga kapatid natin na bagong dalo or may huli naman. Okay, so tayo po ay nasa Road to 7. Pero bago ang lahat, baka kasi sa announcement hindi po natin masabi. Ano po ako sa inyo, nag-send po ako sa inyo ng Google form for us to know. Kasi this year, Road to 7th na tayo, 7 years. 7 is the year of perfection. So sabi natin, bigyan natin ng isang taon yung church natin para lumago. Bigyan natin ng isang taon ng sarili natin para lumago. Amen? Amen? So yung sinend nyo na Google form, inalam po dyan kung ano yung mga available nyo for discipleship classes. So ilan sa inyo po yung sumagot, and ito yung na-digest ko na available time niyo po, which I will make myself available too. So, online, may Wednesday tayo, 7 to 8 p.m. So, yung Facebook kasi, meron tayong mga kapatid na hindi taga-church natin or nasa ibang bansa that are always coming. So, pwede, yan ay time then for our discipleship. And Friday, online to 8 to 9 p.m. And then we have Saturday, 8 to 9 p.m. And then Tuesday and Thursday is for kids, 4:30 to 5. Ano po? So, yung kids class, gagawin na lang po natin 2 days, 2 sessions, and faith leads to godly vision. Babasahin po natin sa Mark chapter 10, 46 to 52. Babasahin ko sa English, then sabay-sabay po tayo mamaya. Anyway, we can read. Kaya niyong basahin? Sige, sa English. Ako po ang babasa. Jesus heals blind Bartimaeus. Now they came to Jericho. As he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Then many warned him to be quiet. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Basahin natin sa Tagalog, verse 46. Dumating si Jesus sa Jericho nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Verse 47.
Verse 48, pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit, lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 49. Verse 50, inihagis niya ang kanyang balabal, baluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Verse 51. Verse 52, sinabi ni Jesus, makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Palakpakan natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. So, sometimes, ang pagkabulag or blindness was prevalent. Ibig sabihin, maraming tao noon due to infection ang nabubulag at birth during the New Testament times. Pero, and throughout Judea, maraming or thousands of blind people were there. So, sa Biblia, maraming pinagaling si Jesus na mga bulag na mga tao. Pero why was Bartimaeus singled out to receive his healing? Bakit si Bartimeo ikinuwento ng Biblia in the book of Mark? First, we get 5 points. Number 1, ano yung meron si Bartimeo? Bakit siya binigay pa ng Biblia sa atin? First, his hearing led him to faith. Kaya naiiba siya sa mga ibang bulag kasi yung pagkarinig niya, yung pandinig niya ay nagdala sa kanya sa pananampalataya. Amen. Verse 47, nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. So si Bartimaeus expressed his faith for Jesus. Kasi nung marinig niya na dumaraan si Jesus, alam niya that there is the right source and he is right to the source. Na yung minimiti niya na makakita siya, ito na yung panahon. Amen? At wala na siyang ibang pwedeng puntahan. So, and because si Bartimaeus, dahil ang pandinig niya lang ang kanyang asset, bukas na bukas ang kanyang tenga sa kung sino ang magpapagaling sa kanya. So the Bible is assuming that he is able to hear about the Lord Jesus doing miracles to blind people all around. Kaya naman siguro sa kanyang puso, kapag dumating o dumaan si Jesus at nagkaroon siya ng encounter, wala na siyang ibang sasayangin pa. Amen? Amen? So, and alam ni Bartimaeus, wala nang iba na dapat niyang tawagan kundi si Jesus. Amen? So, kalimitan, in our lives, marami ho tayong pagkabulag. Marami ho tayong pangangailangan. Meron ho tayong sakit. Pero ang kaibahan ni Bartimaeus, o maaring tayo na rin, katulad tayo ni Bartimaeus, wala tayong ibang inaasahang natatawagan kundi si Jesus. Amen. So, bakit? It matters not where else we have searched so long as we come to Jesus before it's too late. So, tayo ay, naririto po tayo. Actually, marami sa atin matagal ng Kristiyano. Pero marami rin sa atin bago ng Kristiyano. Praise the Lord kung meron ka bang ibang naririnig na pwede makagamot sa iyo, pero pinili mo pa rin si Jesus. Amen. So, na there is none like you. There is none like you. No one else can touch me like you do. I could search for all eternity, but there is none like you. Ang nangyari kay Bartimaeus, he had a heart that in his heart, walang iba na hinahanap niya kundi si Jesus. Amen. So actually, ang story po ni Bartimaeus ay climax ng teaching ni Jesus from Mark chapter 8 to 10. Kasi ang turo ni Jesus sa Mark 8 to 10 ay kung sino si Jesus, sino siya bilang Diyos, sino siya bilang tagapagpagaling, sino siya bilang miracle worker, and to the disciples, how must the disciples look and see Jesus as He is the God that they need, the God whom they serve, and the Master whom they have chosen. So si Bartimaeus' story is climax. Ibig sabihin, hindi man malapit si Bartimaeus kay Jesus like the disciples were. His heart was like very close to Jesus in a way that his
ears were all attuned to what and who Jesus was. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ka bang maigi? Gaya ni Bartimaeus? Kasi sabi ng verse 47, nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus ng taga Nazareth. Amen. Alam niyo po, I am talking to one blind person. She was blinded because of her sickness. Sa pag-inom niya ng gamot hanggang sa ito isang kabataan, nagkaroon siya ng effect sa mata. Slowly lang yung kanyang blindness. Pero alam niyo po, every time I will talk to her, she is more than a normal person. Why? Ang devotion is from 4:30 a.m. up to gabi. How does she do that? She has Bible apps na nakakatulong sa kanya para siya mag-aral at marinig ang kanyang salita. Ang nagtataka ako, every time I message people, even the church or you, siya po ay bulag. Right? Pero minsan, malimit, nauuna pa siyang mag-reply sa aking message kaysa sa mga taong na tunay na nakakabasa. Right? So in my mind, blindness is not about physical ability. It is the heart's ability to respond to the Word of God. Amen? Hello? So i-observe natin, si Bartimaeus is blind, but good that he was not deaf. Siya ay bulag, pero mabuti na lang hindi siya bingi. Amen? Alam niyo po, most of us are not blind. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Ito ang pagkakita natin na makakakita tayo kahit maliliit na bagay, nahahanap natin. Biyaya po yan. Amen. Amen. Amen? Amen. But sometimes we are blinded by the world. Amen? At malimit din, tayo po ay nagbibingi-bingihan. Sabi mo sa katabi mo, huwag nang magbingi-bingihan. We have the privilege to hear and listen. And to hear and listen now. Sabi natin, ako'y makikinig at ako'y makikinig bukas. Makikinig ako sa isang araw. Sa isang taon makikinig ako. No! We are not blind. We are not deaf. And we can hear and we can listen and see it now for ourselves. Amen? At alam niyo po, ang normal sa mundo ngayon, ang tawag po dyan, spiritual blindness. Kaya nga, ang tao sa simbahan ay kakaunti kumpara sa nasa labas because ang normal condition ng mga tao ay spiritually blind. Amen? So that the people in the church should be the abnormal people. Are you abnormal? Because you are not able. Because you are able to see the spiritual things. So you are not normal. Because the normal ones are those that are blinded by the world. Sabi ng, we were blind before. Tayo po, we were blind before Christ. Dati po hindi natin alam ang salita ng Diyos. Kahit basa mo ang Biblia, kahit ipaliwanag sa'yo, wala yan sa'yo. Amen? Naalala ko nung bata ko, may Biblia kami. Basa ko ng basa, pero wala akong naunawaan. Amen? Pero sabi ng Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi porke ka nakikinig, ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya. Kailan ka magkakaroon ng pananampalataya? Dahil lang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya palakpakan natin si Lord. You have potential to have faith because you're hearing the Word of God. Amen. We have ability to hear and ability to see. Amen. Kaya naman, kahit tayo magbingi-bingihan, alam niyo ba ang ibig sabihin ng magbingi-bingihan? Hindi ka totoong bingi. Amen? You're just trying to close your ears. Mind you, nung preaching ko last Sunday, I told you, ang bibig, pwede natin i-close. But our ears, God designed it. We are not able to close our ears. Have you realized that? Kahit takpan mo pa yan ang bulak, kahit konti, may maririnig ka. Amen? Amen. To Bartimaeus, mahalaga ang pandinig niya. Amen. Kasi nga, binabantayan niya si Jesus. And he was waiting for this time where he can go to the right source and be right to the source. Sa anak ni David, alam niyo po kung nasaan ang faith ni Bartimaeus? First,
in what he heard, and then what he has spoken. Sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. The son of David po ay messianic title ni Jesus. So, it refers na merong isang darating na Messiah o tagapagligtas na magmumula sa angkan ni Haring David at ang kingdom niya would last forever. So, si Bartimaeus naniniwala na si Jesus was the long-awaited Messiah. At ang kanyang pananampalatayang ito led him to cry out for healing. Amen. Hello. Alam niyo po, ikaw, ako, makakatamag lang tayo sa Panginoon ng pagmamakaawa kung meron kang pananampalataya na kayang-kaya ni Kristong gawin yan para sa iyo. Amen? Hello. So when Bartimaeus says, Son of David, he was declaring the messianic title of Christ even before Christ has revealed that He is the Messiah. Kaya po, grabe ang revelation ni Lord kay Bartimaeus. You can see how sensitive Bartimaeus was to spiritual things. Amen? So, hindi pa kasi na-open ni Jesus. Hindi niya pa nare-reveal sa kanyang mga malapit na disipulo na siya ang Messiah during that time. Pero Bartimaeus was able to boldly proclaim the truth that Jesus is the Messiah. So, si Bartimaeus po, tinataguri ang outcast ng society. Ibig sabihin siya yung pwede siyang tapak-tapakan at sapwerahin o binabaliwala ng maraming tao. But, when he focused on Jesus, he believed in His ability to transform his life. Amen. Amen. Di man tayo sikat, di man tayo mayaman, but if you have faith that God can transform your life, you will get a faith that is just like Bartimaeus. Amen? Praise the Lord. Sabi po ng Hebreo 11:1, ang pananampalataya, everybody let's read, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Let's apply this. How much have you heard of Jesus? Amen. Yung mga 20 years ng Kristiyano, or above, or less than 10 years, marami na tayong narinig tungkol kay Jesus. Hindi man sa pulpitong ito. Nakikinig kayo, alam ko, sa mga YouTube preachings, sa marami pang mga tao, you are listening. But when you have heard, He is here. Kanina, nasabi ni Sister Laika, tayo po'y tumayo, ang welcome, ang presensya ng Diyos. Ano pong ating ginawa? So Bartimaeus was sensitive enough to hear, though he did not see. Nakikita ang presensya ng Diyos eh. Amen? Pero we believe He is here. Amen? Nasabi ng awit, itataas ang aking mga kamay. Maybe you sang it, but did you lift your hands in faith, knowing that God's presence is in this place? Taas ang kamay na nagtaas ng kamay kanina, I want to know. Praise the Lord. You have faith just like Bartimaeus. Because even if you didn't see, you believe that God is here. Amen? So, faith is the substance of things hoped for. Alam mo, si Bartimaeus, ang hope niya, makakita siya. Amen. So, Bartimaeus hoped he would one day meet Jesus. That is faith. Amen? And faith is the evidence of things not seen. Bartimaeus had not seen Jesus yet. He had not seen or imagined Jesus giving him a miracle. Pero kiniklaim na niya ang miracle. Alam niyo po, nung inaaral ko ito, I am greatly encouraged. Amen? Kasi marami tayong hinihingi sa Panginoon. Amen? Hello? And we are like Bartimaeus. We are not able to see it yet. But we know God will do it for us. By faith. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Today, do you believe Jesus can heal or change your circumstances? Amen. Kasi every Sunday, alam niyo po, can be the Sunday na maririnig mo na daraan si Jesus. Amen. And we should not waste a Sunday that you will hear that God is here. Amen. Because number 2, his faith led him to persevere. Faith made him persevere. Verse 48, pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. I want you to notice, first shout of Bartimaeus
Bartimaeus was that Jesus is the Messiah. Pangalawa, kahit pinigilan siya ng mga tao, ganun pa rin ang kanyang sigaw. Amen? Amen? Therefore, Bartimaeus ignored the opinion of other people. Amen? Amen. So, he was determined to have his sight, at ngayon, di na niya papalampasin ito kahit pa siya ay bawalan ng maraming tao. Amen. So, marami rin mga bulag doon, nakagaya ni Bartimaeus, na gusto rin mapagaling ni Jesus. Amen. But they missed the opportunity. Why? Hindi kasi sila sumigaw, kagaya ni Bartimaeus. At maaaring sumigaw sila, hindi lang na sabi ng Bible, pero baka marami rin tao na sabi na, "Uy, tumihit ka na dyan, huwag ka sumigaw." But Bartimaeus was different. He would not want to miss this chance to have the healing from Jesus. Amen. Brothers and sisters, do not let anybody dampen your voice or your enthusiasm when you are chasing after Jesus. Amen. Kapag ikaw ay nag-aabol kay Jesus, huwag mo hayaan na pababain ang iyong loob, pahinain ang iyong loob ng ibang tao habang ikaw ay nagkukumahog na makalapit kay Jesus. Amen. Kasi alam niyo po, habang ikaw ay nagkakagustong makalapit kay Kristo, asahan mo mas maraming tao, maraming circumstances ang gagamitin sa buhay mo para sabihin, huwag ka nang sumunod kay Jesus. Huwag ka nang tumawag kay Jesus. Amen? Pero hindi dito yun. Kasi lahat tayo na naririto, nagpupumilit makalapit kay Panginoon, sa Panginoon. Amen. May mga strong voices inside of us, outside of us. Maraming magulang mo, boyfriend mo, maraming kapatid mo, anak mo, kaibigan mo, huwag ka nang lumapit sa Panginoon. Hindi man direktang sinasabi sa kanilang gawin na di-discourage ka. Amen? There are strong voices outside that tells us, don't come, draw closer to Jesus. Pero alam niyo po, merong isang voice din inside of us that says, huwag ka nang lumapit kay Jesus. Galing po yun sa sarili natin. Amen? Kaya kalimitan, mabuti rin kausapin mo ang sarili mo. Taas na kamay nang kinakausap ang sarili. Why? Si Bartimaeus, his one recourse was his voice. Tandaan natin, ang boses, napakahalaga kay Bartimaeus. Mahalaga ang boses kay Bartimaeus kasi yun lang ang kaya niyang gawin. Kasi bulag siya. Right? But also, the voices around him, mahalaga rin sa kanya na hindi siya panghinaan kasi bulag siya. Kailangan niya ng tulong ng iba. Right? Amen? Amen? Hello? Alam niyo, hindi binanggit ng Biblia kung gaano kalaking tao si Bartimaeus. But when a blind person is in that condition, he definitely needs other people. Amen. Gaano man tayo kalakas physically, if spiritually we are blind, we are weak, and we need other people's encouragement. Amen? Sabi mo sa kapatid mo, katabi mo, kailangan kita. Encourage me. What did you see here from Bartimaeus' story is that God is a relational God. Ano po? Nung tawagin ni Bartimaeus si Jesus, makikita niyo kung gaano kasensitibo si Jesus sa pagtawag ng isang taong may pananampalataya. Amen? First, God is a relational God. Nung tumawag siya kay Jesus, tumigil si Jesus. Tumigil si Jesus. Amen? Every time we call on God, God gives notice to us. We are so weak. Sino ba naman ako? Sino ka ba naman? Sino ba tayo para pagtuunan tayo ng pansin ng Panginoon? But God is a relational God. God will stop for a man that would give notice to him in faith. And like blind Bartimaeus, kailangan natin ay mag-focus sa Panginoon at sa Panginoon lang. Kasi meron tayong race na tinatakbo at hindi tayo dapat mapanghinaan ng mga tao around us. Amen. Marami yung tayong panghihina kahit sa bahay. Amen? Sa trabaho, sa relationship, sa church, sa ministry. We can have a lot of discouragements. Pero, gayanin natin si Bartimaeus. Di pa man niya nakikita. He was determined to get the healing from the Lord. Amen. Number 3, his faith caught Jesus' attention. Sabi po ng verse 49,
Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag na nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka at ipapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Amen. So, alam niyo po, si Bartimaeus, nag-expect siya ng healing. Everybody say, expect the healing of God. At yung puso ni Bartimaeus, he resolved to get the healing of God. But his resolution was not enough. He took action para makuha niya ang healing na ito ng Panginoon. Amen? Amen? So, that he cried out to Jesus as he passed by, and he refused to be silenced by the crowd. So, yung kanyang resolution turned into an expectation. Amen? He risked ridicule because he knew he would be healed. Amen. Alam mo, pag alam mo na gagawin ng Diyos para sa iyo isang bagay, walang makakahadlang sa iyo. Amen. Sabi nga ni Teacher Hill last Sunday, kapag may paraan, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Ang Diyos, laging gusto kang pagalingin. Amen. Huwag ka lang magdahilan na hindi ka lumapit sa Panginoon. And He cannot do the healing. But if you come to God, healing is expected. Amen? Amen. Amen. Alam niyo po, si Bartimaeus had the best position during that time because Jesus took notice of him. Wala na sigurong pinakamataas na position kundi mapansin ka ni Jesus. Amen? Tingin niyo meron pang mas mataas na position doon? Yung mapansin ka ni Jesus? Ha? Wala. Amen? Mapansin ka ng presidente, mataas na posisyon. But mapansin ka ni Jesus, pinakamataas na posisyon. Amen? So that if you know Jesus as He really is. Amen? Iba yung kilala mo si Jesus kaysa kilala ka ni Jesus. Amen? Amen? So that we don't belittle our little prayers. Yung atin ang panalangin, wag mo nating maliitin. Amen. Minsan naglalaba ka, naghuhugas ka ng pinggan, nananalangin ka para sa anak mo, nananalangin ka para sa asawa mo, sa iyong hanap buhay, kung nagtatabas ka man, o naggagamas ka dyan, nagwawalis, nananalangin ka ng mga little prayers, don't belittle your prayers. Amen. Because those prayers will draw you closer to God, and God takes notice of our little prayers. Amen? Amen. So, that when Jesus stopped to speak to Bartimaeus, yung mga tao na sabi niya, "Uy, huwag kang maingay." Sila rin yung nag-encourage kay Jesus. Amen. Kung minsan may mga tao naman talaga tayo na malapit sa atin, sila rin yung nag-discourage sa atin, pero sila rin yung nag-encourage sa atin. Amen. Naalala ko yung teaching ni Teacher Christy sa Facebook, sa intercessory. Iron sharpens iron. Kung minsan yung mga taong katabi natin, kasama natin sa bahay, kasama natin sa trabaho, sa church, parang nakaka-discourage. Pero ang totoo, hinahasan nila tayo. Amen? Sa kanilang ugali, sa kanilang pakikitungo sa atin. Dahil doon, nagiging refined tayo. Amen? And in that way, encouragement pa rin sila sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, encouragement ka pa rin sa akin. Kahit ganyan ka, lagi. Amen. Malakpakan natin si Lord. Should not listen to the crowd is because the crowd is changeable. Amen. Changeable. Sabi ko, minsan encouraging, minsan discouraging. The truth is, ang mga tao ay changeable. Pabago-bago tayo ng ating isip, ng ating decision. So, yung respond natin to the external things outside of us, to the external things in us, is prone to change as well. Kaya, ano kailangan natin? Ito po yan if we are going to follow our purpose, kailangan meron tayong standard na sinusunod. Amen. That's why we need to base our decisions on a standard that does not change. Si Bartimaeus, di siya nagapi ng mga tao. Kahit pa sa isip niya siguro, hindi na ako lalapit kasi baka hindi ako marinig. Right? Baka hindi ako makatayo. Paano ako lalakad? Nasaan banda na siya? Kaliwa o kanan? Malapit pa ba siya o malayo na? Right? There is inner voice and there are external voices around him saying, "Stop! Don't do that."
Right? But if we are going to follow our purpose, brothers and sisters, kailangan yung standard natin ay fixed. Amen? Okay, mahalin ka man ang asawa mo o hindi, sundan ka man ang anak mo o hindi, ang iyong mga kasama sa ministry ay sumunod o hindi, kailangan fix ang standard mo. What is that? You're going to follow Jesus, whatever happens. Amen. Because Jesus is the author and perfecter of our faith. Amen. 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 So, why? Because it is only God who never changes. Ang Diyos lang ang hindi nagbabago. The Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is our measuring stick. Amen. For what is good. And our action should be based on what He says rather than what the world dictates. Amen. Number 4, Bartimaeus' faith led him to his surrender. Amen. Verse 15. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Bakit binanggit pa ng Biblia ang balabal ni Bartimaeus? What is it about? First, an outer garment or a cloak, C-L-O-A-K, is like a sleeveless na damit na medyo mabigat. Yung, alam niyo yung mga katsa, simple like that. Noong unang panahon, this is a valuable tool. Ito kasi yung ginagamit ng mga Israelites and olden people for blanket sa gabi. Kaya nga, sabi ng Exodus, ito kasi ginagamit kalimitan na security for alone. Ito yung sinasanla ng mga tao kapag wala na silang kabuhayan. It is a valuable tool, mamahalin to, mahalaga sa kanila to. Kasi hindi sila makatulog sa lamig or maaring sa init. Ang cloak, maaring ito yung panlatag niya sa daan. Para yung mga tao, pag naghagis ng coins sa kanya, di ba, minsan naghagis tayo sa mga bulag, sa mga pulubit, ito yung kanyang panambot. Right? Ito yung sumasambot ang mga coins o tinapay man yan kasi bulag siya. He could not put his hands all the time. So he let people throw coins to his cloak. Amen? Therefore, when Bartimaeus threw his cloak, it was as if he threw his trade item, yung ginagamit niya sa kanyang kabuhayan. Amen. Bakit? Kasi na-anticipate ni Bartimaeus that even if his cloak is not there for him to collect coins for himself, God will heal him and he does not need to beg anymore. Amen? Amen? Did you see? Kung minsan, we need to throw off the things that are so valuable to us, things that are about our trade in order for us to survive. Kasi nalaman mo na pag si Kristo ay nasa iyo, pag narinig ka ni Jesus, kapag tinugon ng panalangin mo ni Jesus, lahat ng bagay nasa iyo na. Hindi mo na kailangan ng ano pa mang bagay na mayroon ka dati. Gaano man kahalaga yan sa iyong isip dati. Jesus Christ will be more than sufficient for you. Amen? Amen? Hallelujah. Hello. And lastly, when he threw his cloak, it is because ang cloak kalimitan mahaba and kalimitan sagabal. Everybody say sagabal. So that when he threw his cloak, it is as if everything he wanted to throw off in order to go draw near closer to Jesus. Amen. Kasi iniisip niya, kapag mayroong balabal, baka ako matapilok, baka ako matapa, dahil mahaba ito, di ako makakalapit kay Kristo. Amen? The Bible says in Romans 12, let us throw off everything that hinders our coming to God. Amen. Lahat na nagpapabigat sa atin, kasalanan, kahinaan, everything, all of this, we need to throw off para tayo makalapit sa Panginoon. Amen? Hello? Hello? So like blind Bartimaeus, we have to make a decision to pursue God even when things get in our way. Amen. Dahil more than physical survival, ang tiningnan ni Bartimaeus is how he can get to his ultimate Savior. Amen. Because lastly, number 5, did Bartimaeus' faith bring him good? Yes. His faith provided him his vision. Everybody say, vision. Verse 15, gusto mong gawin ko para sa'yo. Tanong sa kanya ni Jesus, sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakita muli. Verse 52,
makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Amen. When Jesus asks you, what do you want me to do for you? Amen? While listening to the story of Bartimaeus, do you hear Jesus say, what do you want me to do for you? Amen? Amen? Hello? It is as if there is a blank check and Jesus says, write down how much you need. Amen? Amen? No, si Bartimaeus ay lumapit kay Kristo. Alam na naman ni Kristo eh. Amen? Alam na ni Kristo na kailangan ni Bartimaeus kagalingan. Pagkakita. But why did Jesus ask Bartimaeus in the first place? Because God wants us to vocalize our faith. Amen. Minsan may gusto tayo sa buhay natin, nasa isip natin, oh Lord, gusto kong makapag-asawa ng mayaman, gusto kong maging ganyan, gusto kong makapagtrabaho, gusto kong ng bahay, gusto kong ng lupa, gusto kong ng sasakyan, gusto kong ganito, ganyan. All of those are in our minds. But I challenge you, do you vocalize what you want from God? Sinasabi niyo po ba sa Panginoon ang gusto ninyo? O pag ikaw ay nanalangin sa gabi, Lord, alam mo na ha? Alam niya na po. No! Alam na ni Lord, kailangan ni Bartimaeus ng pagkagalingan. But Jesus wants to hear it from Bartimaeus. Ang sabi ni Bartimaeus, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Amen. Gusto ko pong makakitang muli. You know, this just proves that Bartimaeus was not blind from birth. Amen? He was seeing before. But his eyesight or his sense of sight had left him for a time. Maybe. Hindi binanggit ng Bible. Pero gusto niyang makakita muli. Alam niyo po, we are like Bartimaeus. Dati nakakita na tayo ng liwanag ng salita ng Diyos. But day after day, we are blinded by the world. And we always need to know we are blinded so that we can tell Jesus, Lord, gusto ko po ulit makakita. Lord, gusto ko po ulit makakita ng vision para sa iyo, sa simbahan mo. Paano ka maglilingkod sa iyo? How will I use my life? I want to see a vision clear from you. Amen? Amen. So bakit? Ang initial encounter ni Bartimaeus is not enough for him. Bartimaeus evidenced continuing faith in Christ. Everybody say, continuing faith. So, hindi lamang si Jesus crisis counselor. Hindi lamang siya Diyos sa panahon ng krisis. Hindi lang siya Diyos sa panahon ng pagkakasakit. O sa panahon na kailangan mo siya. God wants you or us to come to Him even at the good times of our lives. Amen. Sabi nga ni Brother Eason, meron siyang sinabi ng isang elder, Bro, lalapit ka ba sa Panginoon kapag ikaw ay nakahandusay na dyan? Kasi ultimately, lahat tayo ay lalapit kay Kristo. Amen. Kaya lumapit na tayo sa Panginoon sa panahon na tayo malakas. Amen? Amen? Hello? Because He is real. Even when we are unaware of His presence. Amen. At pinagaling ni Jesus si Bartimaeus. Our faith in Christ must lead us to a godly vision. Amen. Isang maka-Diyos na vision, hindi makasarili. Ang vision ni Bartimaeus ay hindi galing sa doktor, hindi galing sa faith healer o kwak-kwak doctors. It came from the one Savior, Jesus Christ. Ultimately, a godly vision. Amen? At isa lang ang special about Bartimaeus. Ano lang ang special kay Bartimaeus? His faith. Amen. Taas ang kamay ng mga special child. You are special if you have the faith just like Bartimaeus. Nothing except his faith was so special about Bartimaeus. Amen? Amen? So we may be blinded. And here today, we are spiritually blind. But even, sabi nga ng 2 Corinthians 4, kahit itong gospel is veiled to us, it is veiled to those who are perishing. Hindi tayo yun. Amen? Kasi nabukas na ng Diyos yung ating spiritual eyes para makita natin ang kalakihan at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ito lang po, dito tayo magtatapos.
Pwede po tayong magbulag-bulagan o magbingi-bingihan. But praise the Lord, we are not. Amen? Amen? Or you can come to Jesus and receive your sight. The choice is yours. Amen. Amen. Bartimaeus did not have the privilege to have his sight physically. But when he received his sight from the Lord, sabi ng Biblia, he followed Jesus. He followed Jesus. The godly vision will lead us to follow Christ. Amen? Amen? This is the first session of our vision series. We pray that God will lead us to a godly vision because we have one more year to do it with the Lord. Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo yumuko. Panginoon, open our eyes so we can see your glory in our lives. We thank you that we have privilege. We are not like Bartimaeus, physically blinded. But we have privilege to come to you in faith. We have privilege to speak out our faith in you. Ano man po yung ibinubukan ng aming labi right now that our brothers and sisters are telling you, what do you want me to do for you? Ano ang gusto mo na gawin ng Diyos para sa iyo ngayon? Tell it to the Lord right now. Speak it in faith. Hallelujah. Speak out in faith right now, church. Thank you, Jesus, for the example of Bartimaeus. Thank you that you have given us privilege to open our eyes so we can see your glory at all times. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. You want to see Jesus? I want to see you. Open the eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you, Lord.
ikaw po ay duminig sa aming panalangin. And you're able, Lord God, to show that you're the miracle working God. For by faith, O Lord, we're able to please you. We pray, Lord, we can have faith. That is the evidence of things not seen. We pray you will open our spiritual eyes, remove all spiritual blindness in the name of Jesus. Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat, pagsambag, pagluwalhati.